Halos isang oras pa nga lang simula nung nagising dyan si Baby Marcos mga mare, pero eto nga siya at nakatulog na naman. Gawa na nga din siguro na alas 12 na nakatulog si Baby Marcos kagabi, kaya antok na antok pa at sinabayan pa nga ng maulan na panahon. At halos 2 linggo na nga din simula nung nag-uulan, kaya naman halos hirap ng makatuyo ng sinampay. At kahit na nga may gamit kang fabric conditioner, mas mabango pa din yung amoy ng damit pag natuyo sa init ng araw. At lagi nga parang may fiestahan din sa bahay mga mare, gawa nga ng sinampay namin. Kulang na kulang nga kami sa hanger mga mare, kaya naman ganyan na nga lang yung pagkakasampay sa ibang damit namin at short pati na nga sa mga pantalon. At habang natutulog si Baby Marcos mga mare, kumain na nga ako dyan dahil may gagawin pa ako mamaya pagkatapos kong kumain. Nilagang talbos ng kamote nga pala yung ulam ko dyan mga mare at isasasaw ko nga sa bagoong. At bigla ko nga naalala na may saging nga pala kami, kaya naman kumuha na ako ng isa para iulam. At naalala ko nga din mga mare na may sampalok nga din pala kami, kaya kumuha na nga din ako. At kapag ganyan kahit nilagang talbos ng kamote lang ang ulam mga mare ay madami pa din akong nakakain. Minsan nga mga mare ay pinapapak ko na nga lang yung talbos at isasawsaw sa bagoong dahil baka masobrahan ako sa kain ng kanin. At naubos ko nga pala dyan yung talbos ng kamote na ulam ko. At gaya nga ng sinabi ko mga mare na pagkatapos kong kumain ay may gagawin ako, at eto na nga yung gagawin ko yon mga mare. Mangunguha nga ako ng saluyot para ulam namin ng tanghalian, at dahil wala nga saluyot sa bakuran namin mga mare ay dito na nga lang ako nang hingi kila Mama Bet dito sa pinsan ni nanay. Tuwang-tuwa nga ako dyan mga mare habang nangunguha ng saluyot dahil ang gaganda ng dahon. At dahil mahilig kaming magulam ng saluyot dito sa bahayan, sabi ko ay dito na nga lang ako manghihingi ng saluyot sa kanila. At nung nakita ko nga din yung dahon ng kulitis dyan ay nanguha na nga din ako dahil mahilig nga din kami sa ganito ni nanay. At pagka uwi ko nga mga mare, buti na lang kahit paano ay tumigil ang ulan at umaraw kahit saglit. Nilabas nga namin ni nanay yung mga sinampay namin para kahit paano ay matuyo sa sikat ng araw. Tuyo naman na din kasi yung iba dyan, ang kaso mo nga lang hindi sa mismong sikat ng araw na tuyo. At hindi ko na nga din pinalabas lahat yan kay nanay dahil baka biglang ang umulan. At dahil karamihan nga sa kinuha kong saluyot ay talbos, isa-isa ko pa nga inalis yung mga dahon dahil pag sinama yung pinakatalbos niya ay lalong madulas yung pagkakaluto. Papaya nga sana yung ihahalo ni nanay dito, ang kaso mo nga lang wala kaming nahanapan na papaya. At buti na nga lang nagtinda si Kuya Alan ng sitaw, kaya bumili si nanay sa kanya at yun na nga lang yung ihahalo namin dito sa may saluyot. At sakto nga mga mare dahil may bunga pa nga ng sampalok dito at yun na nga lang yung gagawin ni nanay na pang-asim. At may kasama pa nga itong 4 na pirasong sigarilyas. Wala na kasi masyadong bunga yung palang ni nanay, yung sigarilyas pala, kaya 4 lang yung nakuhang bunga. At si nanay na nga pala yung nagluto ng ulam namin dyan mga mare dahil gising na nga dyan si Baby Marcos. At pagkatapos nga ng kalahating oras, naluto na nga ni nanay yung ulam namin at eto na nga yung saluyot na may sitaw na inasiman ng sampalok. Gimasern, kain tayo mga mare, at malamang madami na naman ako makakain nito. Mahilig din ba kayo mag-ulam ng ganito mga mare? Dito kasi sa bahay mga mare, madalas saluyot ang inuulam namin, pero yung ganitong luto ay ngayon na nga lang ulit niluto ni nanay dahil ngayon na nga lang ulit nagkaroon ng bunga ng sampalok. At masarap nga yung ganitong luto ng saluyot. At hanggang dito na nga lang pala ang video kong ito mga mare. Yun lang, maraming salamat sa panonood at sana po ay nagustuhan nyo ang video kong ito. See you on my next vlog. Follow for more. God bless!